Sino ba ang tunay na grave threat sa sambayan ng Pilipino at sa mga kabataang Pilipino? Ang tunay na grave threat ay yung mga nagre-recruit sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, pamangkin at kapwa kabataan papunta sa NPA. Bilang opisyal ng gobyerno, maninindigan tayo para sa mga tropa ng gobyerno. Ang tanong ko sir, kahit kailan sa panununog ng NPA ng cell site, sa pagpatay nila, kailan nyo sila kinondena? Bakit yung sa NPA, pag pumapatay sila, hindi mo kinukondena? Ang galing mo makondena ng pulis at sundalo pag meron sila pagkakamali. Pero ang NPA, kailan pa kung ito nga, pinapasweldo ka ng gobyerno, pinapasweldo ka ng taong bayan, yung nagpapabaksak sa gobyerno, pumapatay sa tropa ng gobyerno, hindi mo ba lang ikondena? Anong klase ng opisyal ng gobyerno? Lilipad na ang agila, magtatanggol, magmamahal sa ating bansa. Lilipad na ang agila, ang bagong araw at pag-asa kanyang dala. Alam nyo, tuwan-tuwa ang mga makakaliwang grupo, ang mga NPA sa nangyayari. Bakit? Sinisira nila ang unit team. At tayo naman, na mga kakampi, ng mga nasa unit team, pumapayag, sumasakay agad sa konting udyok lamang. Di ba? Bakit ba nagkaroon ng unit team? Bakit ba na-elect si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente, Pangulo Sara Duterte bilang vice president, si Speaker Martin Romualdez paano ba naging speaker, at doon sa 6 na taon paano rin naging senador, sina Senator Bongo, di ba? Senator Bato, Senator Robin, Senator Tolentino, mga iba pa, Senator Amy, di ba? Bakit naging nasa posisyon sila lahat ngayon? Dahil nagtulungan ang sambayan ng Pilipino, nagtulungan tayong lahat para isa-isa silang tulungan makapwesto, di ba? Bakit? Malakas kasi yung laban nating lahat sa mga Pinklawan, di ba? Dilawan. Ano pa isa? Mga makakaliwang grupo. Mas malakas palalo ang laban natin doon. Isipin ninyo, sa loob ng 6 na taon, yung 89 guerrilla fronts ng NPA, 13 na lang ngayon. 50 years sila na malakas. Pero doon sa pagsisimula ni Pangulong Duterte hanggang ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos, from 89 guerrilla fronts, 13 na lang. Ganon sila kahina ngayon. Bakit natin pinapalakas sila ngayon? Dahil sa pag-iisip na nagwawatak-watak tayo. Nasa isip lang natin lahat yan. Nadadala tayo sa pag-uudyok ng kanya-kanyang grupo. Di ba? We are a united group. Kaya nga tayo nanalo lahat. Kaya na ipanalo natin si BBM Sara dahil nagkaisa tayo. Marami tayo. Di ba? Huwag kayong magpa-udyok sa mga sumisira sa kabi-kabilang grupo, di ba? Katulad ako, na binabanatan ako recently. Sasabihin ng mga ibang supporters, followers ni Pangulong Marcos, ayan si Cardema, inaanak niya ni Duterte. Yung iba namang Duterte supporters, sasabihin yan si Cardema, inaanak niya ni Marcos. Yung ibang nakapaligid kay Sara o Bongo, Senator Bongo, sasabihin, inaanak ni Speaker Romualdez yan. Iba naman nakapaligid doon, sasabihin anak ni Senator Bongo yan, na anak ni Senator Bongo yan. Lahat naman sila ay naging ninong at ninang ko nung panahon na wala pa sila sa posisyon. Dating senador, dating kongresista, dating sekretary. Si Mayor Sara lang no, ng opisyal na nagkasal doon sa aking kasal. Kaya ako sila naging ninong at ninang. Nakapagtagpo sila, nakapagsama sila sa unang beses. At madaming nagawa para mabuo ang pagtutulungan ng pamilya Marcos, pamilya Duterte para labanan ang mga lumalaban sa ating gobyerno, di ba? So wag tayo magpadala sa mga udyok. Anong kailangan natin bilang isang bansa? Palakasin ang samahan nila, palakasin ang ugnayan nila. Huwag magpadala sa mga bulong at udyok ng ibang mga tao, di ba? Kailangan tayo bilang mga Pilipino na sumusuporta sa kanila. Tayo mismo ang mag-iisip ng paraan kung paano mas papalakasin sila.
huwag tayo magpadala dun sa mga nagsisiraang grupo dahil mas kailangan natin maging united dito sa Uniteam para mas madami tayong magawa para sa ating bansa. Minsan nagkakaroon ng tampuhan yung mga politiko, lalo ng matataas na politiko, di ba? Napansin naman natin yan. Pero kaya nila yan. Matatagal na sila sa politika. Kaya na nilang ayusin yan sa kanilang mga respective initiatives and relationships, di ba? Anong kailangan ng milyon-milyong Pilipino? Umunlad ang buhay, umunlad ang bansa. Paano magagawa yun? Kailangan maging united ang lahat para gawin ito at pagtulungan ito, di ba? Kaya doon tayo mag-focus kung saan mas marami tayong magagawa, kung saan mapagsama-sama natin sila, mga leader natin, upang gawin ang mga pagtulong na ito sa ating mga kababayan at sa ating buong bansa. Diba? Ang ikinakainis ko lamang ay natutuwa ang mga makakaliwang grupo dahil sa nangyayaring konting hidwaan at tampuhan. Ako, masabi ko, kahit magtampuhan yung mga leader sa ating bansa, hayaan ko lang sila. Kayang-kaya na nila yan. Matatagal na silang politiko. Pero kapag ang nanduduro, nang-aapi at bumabanat ay yung mga makakaliwang grupo, katulad ng mga makakaliwang party list sa Kongreso, mga kaalyado ng CPP-NPA, hindi naman nila matatanggi na yan. Talagang magagalit tayo, magagalit ang mamamayang Pilipino. Bakit mo babanatan at kakasuhan yung dating Pangulo ng Pilipinas? Naglingkod ng 6 na taon, maayos, mabait, magaling, galit sa kriminal, galit sa terorista, galit sa CPP-NPA, kaya naubos ang NPA from 89 guerrilla fronts to 13. Saan bumabawi ang NPA para dumami pa sila sa pag-recruit sa hanay ng kabataan na nilalabanan naman natin sa National Youth Commission at sa mga kaalyado ng ating gobyerno, Armed Forces, Philippine National Police at iba pa nating mga kaalyado, NTF-ELCAC. Dapat sabay-sabay natin labanan ang mga makakaliwang grupo, lalo na ang CPP, NPA at mga legal fronts nito. Dahil hindi naman ninyo gusto na ang inyong mga anak, apo, pamangkin, mga kapwa ninyo kabataan ay bigla na lang maging radikal, maging extremist sa paniniwala sa college, sa universidad. Maya-maya, after 6 months o 1 year, nasa bundok na. Mula radikal, naging extremist sa paniniwala laban sa gobyerno dahil na brainwash. Papunta na yon yung extremist sa pagiging violent extremist. Humahawak na ng armas laban sa ating gobyerno, laban sa sambayan ng Pilipino, laban sa mga tropa ng gobyerno. Hindi natin hayaang lumakas sila. Lalabanan talaga natin sila. At dito sa kaso na ikinaso kay dating Pangulong Duterte, na naglingkod ng ayos, tinanggal ang mga kriminal, mga terorista, dorogista, pinahina ang CPP-NPA, tinanggal ang tanimbala, matapang na nagtatanggal ng mga opisyal ng gobyerno nung panahon niya, kahit inappoint niya. Basta alam niya may kalokohan. Isang matandang Pilipino na nag-alay ng oras at buhay para maglingkod sa sambayan ng Pilipino ng maayos ng 6 na taon. Siya pa mismo ang nagpalibing kay dating Pangulong Marcos dahil naniniwala siya sa galing at sa kabayanihan ni dating Pangulong Marcos. Huwag niyong sirain ang samahang Duterte-Marcos, Marcos-Duterte. Matagal na yan, pinagtibay na ng panahon sa ating bansa. Noong 2016, tayo ay sumuporta, Duterte-Marcos. Ngayong 2022, tayo ay sumuporta, Marcos Duterte. Pero baka hindi ninyo alam, nung 50 years ago, si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang kanyang sekretary, ang kanyang cabinet member ay si Secretary Vicente Duterte, tatay ni Pangulong Duterte. At ang Pangulo ng tatay ni Pangulong Marcos. Matagal na ang samahang Marcos Duterte at Duterte Marcos. At ngayong 2022, ipinagtibay ito ni BBM Sara. Kaya wag nating sirain, wag tayo magpaudyok sa mga siraan. Siyempre, minsan nadadala tayo ng damdamin. Pero dapat nasa gitna tayo bilang mga Pilipino, nag-iisip kung paano sila magsasama ng mas malakas, kung paano sila makakapaglingkod sa atin, mga Pilipino, makakapag-deliver ng mga kailangan natin. Kung magtatampuhan sila, mga leader natin, bahala sila. Kayang-kaya nila yan. Matatagal na sila sa politika, matatagal nang magkakasama ang kanilang mga pamilya sa politika. Pero ang hindi natin hahayaan ay itong mga makakaliwang grupo na babastusin ang isang dating Pangulo ng Pilipinas na naglingkod ng ayos. Itong mga makakaliwang grupo na nagkaso kay Pangulong Duterte ng grave threat. Inaasahan ko na darating yung aking nirereklamo na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sino ba ang tunay na grave threat sa sambayan ng Pilipino?
at sa mga kabataang Pilipino. Ang tunay na grave threat ay yung mga nagre-recruit sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, pamangkin at kapwa kabataan papunta sa NPA. Pinag-aaral ninyo ng ayos, pinalaki ninyo ng ayos ang inyong mga anak. Mula ipinanganak ng inyong asawa, ginabayan ninyo ng paglaki ang inyong anak para mag-elementary, mag-high school. Mahal na mahal ninyo ang inyong anak, hindi nyo hinahayaang masugatan, maaksidente, magutom. Pagdating ng kolehiyo, hahayaan nyo lang etong mga makakaliwang grupo i-recruit ang inyong mga anak, apo, pamangkin, dalhin sa bundok, walang makain doon, walang matulugan ng ayos. Pagdating ng mga anak nyo doon, lahat ng ideolohiya na medyo maganda sa utak na niya, mawawala. Ma-realize niya, ang ikinabubuhay doon ay yung pagsunog ng cell site, kukuha ng pera sa mga negosyante, pagsunog ng mga truck, ng mga daanan, ng mga bus na ginagamit, unless magbayad yung mga negosyante. Ganyan kumita ang mga teroristang NPA sa bundok. At pagdating doon, minsan yung mga kababaihan doon ginagahasa pa. Walang hustisya doon. Yan ang nilabanan natin ng matagal na panahon for 50 years. At ngayon successful na tayo. Tulungan natin ang NTF-ELCAC ang ating gobyerno paglaban dito. Dito naman sa issue ni Franz Castro na sinasabi niya kay dating Pangulong Duterte na hindi ka na Pangulo ngayon, wala ka ng immunity. Si dating Presidente Rodrigo Duterte, he lost his immunity from suit. Okay? Hindi na siya makakapagtago o hindi niya na, kailangan iharapin niya na yung accountability dito sa, sa ginawa niya, matinding pagbabanta sa aking buhay. Kung ang pinag-uusapan lang natin dito ay titulo, kahit walang titulo, si dating Pangulong Duterte, yung pagmamahal at suporta ng sambayan ng Pilipino, ng mga kabataang Pilipino, ng Armed Forces at ng Philippine National Police ay nandyan sa matandang Pilipino na yan. Kasama na rin kay Pangulong Marcos ngayon. Minamahal siya at sila ng sambayan ng Pilipino, pinagkakatiwalaan. At hindi namin hahayaan na babastusin na lang ng ganyan ang isang matandang Pilipino na naglingkod ng ayos sa sandatang lakas, Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, BJMP, BFP, sa buong gobyerno at sa buong sambayan ng Pilipino ng ayos. Madami siyang inalis na mga masasamang practices sa ating gobyerno, marami siyang tinanggal, marami siyang isinaayos sa ating lipunan. Hindi namin hahayaan na yung mismo makakaliwang grupo pa ang magkakaso ng grave threat na sa ang katotohanan, kayo ang grave threat at dapat kayo ang labanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung dating Pangulo na naglingkod ng maayos, nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Kung ang hinahanap mo lamang ay titulo, bibigyan ka namin ng titulo. Awayin niyo pa si dating Pangulong Duterte, uudyokan namin siya tumakbo bilang senador ngayong 2025 at manalo bilang number 1 senator of the Philippines ngayong 2025. Isang number 1 senator laban sa iyo, Congresswoman Franz Castro at sa mga makakaliwang kongresista. Kung yun lang palang hinahanap nyo, titulo, isasampal namin sa inyo ang titulo na pwede namin ibigay sa isang minamahal na Pilipino na naglingkod ng ayos. So muli, mula po sa akin, ikinikwento ko lang sa inyo ang isang damdamin ng isang Pilipino patungkol sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Kailangan ng ating bansang lumakas. Kailangan maging pinakamalakas tayo dito sa Timog Silangang Asya. Paano mangyayari yan? Dapat united tayo. Nandiyan ang Uniteam, nagkaroon ng konting tampuhan, nararamdaman naman nating lahat. Pero nandito tayo, mga Pilipino, na kailangan idikit lahat. Pagsama-samahin ng mga Pilipino para lahat ng potensyal, lahat ng lakas, lahat ng advocacy, lahat ng pagmamahal sa bansa, ng lahat ng leader natin, lahat ng mga Pilipino ay pagsama-samahin at makamove forward tayo para gawing isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo at sa Timog Silangang Asya ang Republika ng Pilipinas. So muli, nandyan ang mga NPA, mga makakaliwang grupo, yan ang tunay na kalaban ng ating gobyerno. Magkaisa tayo, labanan sila, huwag hayaang ma-recruit ang ating mga anak, apo, pamangkin, mga kabataang Pilipino sa hanay nila at palakasin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang ating gobyerno, suportahan natin ang mga tropa ng gobyerno, suportahan natin ang ating mga leader sa gobyerno. At sa tulong natin, magkaisa sila lahat para palakasin ang Republika ng Pilipinas.